Nagbalita kasi ang PNP na kinumpirma nila na totoo yung Angels of Death. Oo, ni Kibuloy. O sa mga hindi po nakakaalam ng Angels of Death, mga kotsero, si Angels of Death po, ito po yung grupo ng parang private army ni Kibuloy. Private army, or you can call them bodyguards for lack of a better term. Siguro ano na lang, ganun na lang, bodyguard siguro. Mga bodyguard ni Kibuloy. Who apparently ay ang mga ginagamit din niya para panakot sa mga taong binibiktima niya. Oo. Ngayon, mga kotsero, habang pinapakinggan ko yung balita, naisip ko, may connection kaya yung Angels of Death at yung Davao Death Squad? May connection kaya yung Davao Death Squad at ang Angels of Death? Oo. Di ba? Pag-usapan ngayon natin yan. Pero bago natin pag-usapan, mga kotsero, so kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Kumuha kayo na account, lagay nyo ba account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito kasi, noong September 14, mga kotsero, nabalita yung mga Angels of Death. Oo. Mga Angels of Death. Hindi spiritual beings ang Angels of Death na umano'y ginamit ni self-proclaimed appointed Son of God, Apollo Kibuloy, upang takutin ang umano'y kanyang sexual abuse victims, kung hindi mga armadong kalalakihan base sa mga pulis nitong Biyernes. Oo. Ibinunyag ito ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan nitong Biyernes o last week. Sabi niya, from what I know, they are composed of active and non-active members of the security forces. Oo. Ito to yung mga aktibong miyembro ng security forces. Ibig sabihin, AFP or PNP. Active and non-active members. Active and non-active members. Di ba yung Davao Death Squad, mga pulis din? Di ba? Yan. The security members, they are the members of the Angels of Death, pahayag ni Marantan. Isiniwalat din niyang isa sa Angels of Death ni Kibuloy ang voluntary given the information sa mga otoridad. Uy! So yung isang Angel of Death ang nagsabi. Kasama siya dun. Ngayon, mga kakotsero, ito yung balita. May update. Makikialam na ngayon ang Army. Nag-imbestiga ang Army. At nakumpirma nila. Mga kakotsero, na totoo, number 1, yung Angels of Death, number 1. Number 2, may mga miyembro sa kanilang hanay, mostly reserve, na miyembro ng Angels of Death. So, hindi na po ito chismis. Dalawang ahensya na ang ng gobyerno ang nagpapatunay, PNP at AFP, na totoo yung Angels of Death. Pakinggan natin yung balita. Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as a Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. See? Buong SMNI accredited as reserve, buong SMNI. So ibig sabihin pati yung mga anchor nila reserve. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok ng militar sa investigasyon, kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police.
Kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Subalit Alam na natin. Kaya siguro gustong magpakulong nito ni ni Kibuloy sa AFP. Kasi doon sa AFP, posible pa siyang makakuha ng treatment. Special treatment. Posible. Kaya pala gusto niya sa AFP. wala ani ang inisyong baril sa mga ito. Kinap natin sila because also of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din 500? Gosh! Private army nga to. 500? Tama ba yung tinig ko? 500 plus? Ang registered under ng SMNI? habang 2 naman ang opisyal na miyembro ng KOJC. Nasa 540 umano ang Army Reserve. God! 540? 540? Kaya pala nagdala ng 3,000 itong si Torre. At kaya ingat na ingat din sila na magpasok ng mga tao. 500 po, napakarami. Hindi ako magtataka kung bakit. Ngayon, now with this information, hindi ako magtataka kung bakit napakaraming dinala ni Torre. Hindi ako magtataka. 540 plus 400 na security ni Pusit. So 900. Diyos ko. Hindi pwede makialam yung mga tao ni Pusit. Hindi pwede makialam yun kasi mga active yun eh. Active yun na tawag dito. Active yun na member ng AFP. Hindi sila pwede makialam dyan. Pero yung mga reserve, out yung mga reserve doon. Ilan uli yung pinalisensyang baril ni Digonggong bago siya bumaba? 300 plus? 300, 400 plus? 500 yung pinalisensya niyang baril. Collection lang daw niya. Connect the dots, guys. Again, connect the dots. Yun na lang. Ganun na lang. Connect the dots na lang. Connect the dots na lang. Sabi ni Digong, I'm a collector. I'm a gun collector. I have 500 collection. Oh. Papalisensyahan ko yan. I'm a gun collector. Oh. Kailangan ko ng 500. Collection ko yan eh. Talo pa niya yung museum for firearms, no? 500 ang meron siya. Oh, correct. May nabasa ako dito. Kasi di ba merong sa Senate hearing, isang miyembro ni Kibuloy ang naglaglag sa kanya na siya ay nag-gun running at sinabi niya na nagbibigay siya ng baril kay Sara at kay Digonggong. Oh, butin sinabi ni Edita. Oh, ay hindi yan. Saan na yun? Hindi yan. Ito. Si Eliezer. Totoo din yung sinabi ng isang resource person noon sa Senate hearing na talagang nagpupundar ng armas si Kibuloy na nakita niya kahit pamalayuan. Ito yung di ba yung hardinero? Na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Opisyal pa yung Aalamin din ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. Buwagin nyo yan. On the part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po, may mga corresponding disciplinary measures na ibigay sa mga mapatunayan na sala or hindi akma doon sa kanilang sinumpang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito o
upang agad na maipakansila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Good. Sa isang interview, sinabi din ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito sa krimen gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group si Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC, ngunit wala silang private army. Leia. Siyempre, sabihin niyan, abogado siya eh. Pero alam niyo mga kotsero, di ba pinag-aaralan na rin kung kakasuhan din si Torion? Ng obstruction. Kasi, ang mali kasi ni Torion doon, mga kotsero, sinabi niya na wala doon sa lugar na yun si Kibuloy. Yun yung mali niya. Dapat din na lang siya nagsalita. Dapat kinwestiyon na lang niya yung warrant. Kaso sinabi pa kasi niya, he went on air and he told the media, he told everyone, ang sinabi niya, wala dito si Kibuloy. Tapos nahuli siya doon sa compound mismo. So, baka pwede siyang matira doon. But anyway, so siniseryoso na rin ng army. Kasi nga, kinabahan sila eh. Ang dami eh. Ang dami. So, yun yung sinabi ng army, no? Kasama na sila sa mag-iimbestiga. The Philippine Army is taking part in the investigation on the alleged involvement of military reservists in the alleged private army called the Angels of Death of detained Kingdom of Jesus Christ KOJC. KOJC leader, Pastor Apollo Kibuloy. So, maikialam na sila. They are the 2nd Signal Battalion Reserve Unit. Tinatap natin sila because of their expertise in the communication. So, ibig sabihin, sila yung mga taga-propaganda ng ng AFP. So, kung nababalitaan nyo dati, di ba si SMNI, very active siya sa mga, tawag dito, very active siya doon sa mga balita tungkol sa NPA, yung mga ina-update tayong lahat tungkol dun sa mga nangyayari sa NPA, etc. etc. Kaya naka 2nd Signal Battalion sila. Oh. Pero lahat sila reservists. 540. Tapos out of the 540, 150 to 200 are based in Davao. Alam niyo mga kotsero, nung una, hindi ko iniisip din na totoo to. Iniisip ko, baka baka figure of speech, di ba? Hyperbole, di ba? Metaphor, or what have you. Basta anything that is not realistic. Kaso alam niyo yung problema dito kasi, mga kotsero. Yung mga biktima mismo nagsasabi na ang ginagamit na panakot sa kanila ay ang Angel of Death. Parang hindi paniniwalaan. Yung mga bata mismo nagsabi, tinatakot ho kami, ang ginagamit ng panakot sa amin, yung Angel of Death. Ngayon, mga kotsero, may nakita kasi akong article. Kaya naisip ko, meron kayang connect ang, tawag dito? Ang Angels of Death sa Davao Death Squad. Kasi, tinan nyo. Philippine Secret Death Squad. Officer claims police teams behind wave of killing. So may na-interview to si Guardian na police. Sabi nitong police, syempre tin-translate sa English kasi yung si Guardian, yung kanyang audience ay mga taga-UK. Sabi, we are not that bad policemen or bad individuals. We are just a tool. We are just angels that God gave talent to. Ha? Gave talent? Talent mo yung pagpatay? Hindi talent yun. Hindi ko talent ang pagpatay. Hindi ko talent yun. You know, to get these bad souls back to heaven and cleanse them
It's not about killing for pleasure or being a homicidal maniac, he says. There is a higher purpose at play. We are here as angels like Saint Michael and Saint Gabriel, right? Kailan tong article na to? More than 7 years old. October 2016. So dito ko naisip na, teka. Wait, yung connection ba ng Davao Death, may connection kaya ang Davao Death Squad sa Angels of Death? I cannot say it. Hindi ko masasabi definitively. Hindi ko masasabi definitively. Pero kung pagbabasihan natin ang relasyon ni Kibuloy at ni Duterte, matagal na to eh. Matagal na silang friendships eh. Kibuloy was willing to donate his private jet, his Bell 429 helicopter for Duterte's use as president at no cost to the government. Matagal na silang magkasama. In fact, I would even dare say 1978 1978 pa raw. I would even dare say, mga kotsero, na sa sobrang lalim ng connection nitong dalawang to, baka pati sa kalokohan, pareho sila. Baka iniisip nila, hindi ako lalaglag nito, kaibigan ko to eh. Baka ganun. At baka napoprotektahan din ni Digong itong si Kibuloy sa mga kalokohan nyo noon sa Davao. Kasi mga kotsero, kung totoo itong Angels of Death at luma na to at matagal na siya, kung matagal na to, iisipin ko, baka naghahalo minsan yung Angels of Death tsaka yung Davao Death Squad. Baka minsan nagkaganon-ganunan, yung papalitan sila. Or hindi kaya yung Angels of Death ay sila na rin yung Davao Death Squad. Hindi natin alam. It's a possibility. I'm just thinking na kung matagal na tong Angels of Death, baka kasabayan din yan yung Davao Death Squad. At alam nyo makakaano dito? Ang makakakumpirma nito, si Las Cañas. Siya makakakumpirma nito. Kung konektado tong Angels of Death kay Digong. Or baka sila rin yan, di natin alam. Kasi yun ang sinabi eh. State forces daw to eh. Security forces. Baka hinihiram ni Kibbs ang DDS. It's a possibility. We don't know. Or baka it's the other way around. Diba? Minsan, hihiramin ni Digong yung Angels of Death para papatay yung mga drug addict. Diba? Di natin alam. Pero, eto, meron ako natuklasan. Actually, matagal ko nang napanood tong video na to. Hindi ko alam kung napanood nyo na. Pero ako matagal ko nang napanood to. At nung napanood ko to, the first time, inisip ko, wait, may private army ba to si Kibuloy? Kasi, only people with a private army can do this. Panoorin natin to. Pastor Kibuloy has attracted a number of influential guests into his kingdom. From the Filipino president, Gloria Macapagal-Arroyo, to senators and military commanders. But his ministry has not been without controversy. In 2008, a widow claimed in the Filipino press that her husband was killed by unidentified gunmen days after he refused to sell his land to people she said were connected to the kingdom. Kibuloy dismissed the claims as totally false and baseless. Many of those detractors. Kita niyo yan? Bakit kami sundalo sa isang outreach event? May outreach key. Outreach lang naman yan eh. Ba't kami sundalo? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Isang taong may private army lang makakagawa nito. Namimigay ka lang ng pagkain para sa mga bata? Nagpa-event ka lang para sa isang sa mga bata? Nagpa-outreach ka? Meron kang mga sundalo? After he refused to sell his land to people she said were connected to the kingdom. Army ano? Buti tinakpan yung pangalan. Army yan.
Kibuloy dismissed the claims as totally false and baseless. Many of those detractors of ours, sometimes speak up. Some of those people that are against us and say, oh, Pastor Kibuloy is a land grabber, Apollo is a land grabber. And then the media pick it up, because it's sensationalized, especially when it comes to my name. They sensationalize it. And as I said, I can care less about that, because if I had any violations of the law, you can find me in court. I have my legal team. I have my lawyers to take care of that. That did not age quite nicely. It did not age well, promise. Yung kasuhan mo ko. It did not age well. Anyway. Diba? But anyway, going back, I digress. Tignan nyo, saan ka nakakita? Outreach event lang yan, oh. Outreach lang yan. Gaisano pa nga yata to eh. Ayan, oh. Sa likod ng Gaisano. Oh. Pero meron kang AFP. Let's give them the benefit of the doubt. Baka naman itong mga tao na to, itong mga sundalo na to, syempre, hindi nila alam kung ano yung nangyayari talaga sa totoong buhay. So, baka inutusan lang sila, sabihin, oh, bantayan nyo itong event na to, baka pasukin ng NPA, etc., etc. Huwag natin sisihin itong mga to, yung mga sundalo. Ang sisihin natin itong mokong na to. Yan, yung mokong na yan, yan, feeling pogi na yan, yan. Yan ang sisihin natin. Ngayon may na-mention dito. Sabi, meron daw isang lalaki na pinatay dahil hindi nagbigay ng lupa. Okay. Ni-research ko yan. Hinanap ko yan. April 4, 2018. Tagal na, no? Luman-luma na. Wala pa yung kaso na wala pa yung kaso nung sa child sexual abuse, etc. Wala pa yung ganong kaso. Ano lang to, iba pa. Eto. Apollo Kibuloy, a televangelist and founder of Christian sect, has been linked to several controversies including land grabbing cases, a custody dispute, and recent attempt to smuggle cash out of Hawaii. Iba pa yan. Huwag muna natin pag-usapan yan. Ibang topic yan. Ito nung may binrainwash sila ng grupo ng mga bata. Yung isa sa mga anak ayaw nang bumalik ng ng Baguio. Kasi tapos dinala na niya sa Davao. Yung anak ni yan. Tapos nung binalik, kinasuhan pa yung parents niya dahil ba't daw siya kinuha. Anyway. Ito naman isa. Killing of Datu. Ngayon mga kotsero, yung pagkakasabi kanina ng reporter, sabi lang, may pinatay daw na lalaki. Oo, hindi sinabi na Datu. Hindi sinabi na indigenous person. In 2008, Kibuloy was tagged as the brains behind the killing of Datu Dominador Jarog, a leader of the Bagobo Klata tribe in Davao City's Tugbok district. On April 29, 2008, unidentified men fired at Jarog's house, wounding him, his wife, and 2 of their children. He died the next day at the hospital. His wife believes her husband was killed for refusing to tell 2 hectares of property for 50,000 pesos to followers of Kibuloy. Mga kotsero, unang-una, indigenous person to. Kung indigenous person siya, Datu eh. Kung indigenous person siya, mga kotsero, number 1, kung nasaan siya nakatira, it is considered an ancestral domain. Ancestral domain. And ancestral domains cannot be alienated. Ibig sabihin, hindi ho yan pwedeng ibenta. That is beyond the commerce of man. Ancestral domain yan eh. Puntahan nyo yung Ipralo. Ito, pakita ko na sa inyo yung Ipralo. Dito pala yung Ipralo. Yan, ancestral domain. It belongs to ICCs or IPs comprising of lands, inlands, waters, coastal areas, etc., etc.
occupied or possessed themselves or through their ancestors communally or individually since time immemorial. Hindi ho pwedeng ibenta yan. Ancestral domain yan. Ano lang ho ang pwedeng gawin dyan? Ang pwede lang ho gawin dyan, mga kotsero, pwede mo lang yan patituluhan. The rights of ICC IPs to their ancestral domains by virtue of a native title shall be recognized and respected. Okay? Pero, hindi ka pwede magpatitulo kung hindi ka parte ng tribo. Kailangan parte ka ng tribo. Hindi ka pwede magpatitulo dyan. Kung hindi ka parte ng tribo. Kailangan parte ka ng tribo. Hindi pwede yun. The rights shall include the right to transfer land or property rights among members of the same ICCs or IPs, indigenous community or indigenous persons. Sa kanila lang pwede magpalit-palit. Sa kanila lang. Sa loob lang ng tribo. Kaya nagtaka ako nung nabasa ko to. Bakit niya number 1, bili-bili ng 50,000? Bawal yun. Oh. Planted to several crops, the property is within the 700-hectare ancestral domain claimed by the Bagobos in Tugbok. It is nestled on a hilltop that Kibuloy's congregation reportedly wanted to develop into a highland resort. Eto na ngayon si Glory Mountain. Si Glory Mountain, mga kotsero, ay produkto ng land grab. Napakawalang hiya mo, Kibuloy. Napakawalang hiya mo talaga. Binibiktima mo talaga yung mga walang kaya, yung hindi kayang lumaban. Sana buhay pa yung pamilya nito. Kaso baka nag-prescribe na to eh. Nag-prescribe na to. Pero sana yung community, yung indigenous community ang maghabla. Violation ng IPRA law. Nakakagalit tong hayop na to. And then you have the gall to call yourself as a follower of God. Oh my... Hindi nila to alam, syempre, Ate Trexie. Hindi nila alam na may ganyan. Hindi nila alam na protected yan. Malamang hindi sinabi sa kanila na protected land yan. Hindi nila alam na hindi yan pwedeng ibenta. Hindi alam nitong mga membro ng IP na to na kanila yan. Walang pwedeng gumalaw dyan. Kanila lang yan. Sila lang ang pwedeng tumira dyan. Sila lang ang pwedeng magpatitulo dyan. Sila lang ang pwedeng mag-develop dyan. Sila lang ang pwedeng gumalaw niyan. Kaya nga ginawa yung IPRA law para protektahan sila. Dahil isa silang vulnerable sector. Vulnerable kasi hindi sila naaabot ng karaniwang serbisyo ng gobyerno. Kaya sila vulnerable group. Ngayon, ang allegation is this. Pinapatay si Dato, Dominador Jarog, ni Kibuloy dahil ayaw niyang ibenta ang 2 hektarya na lupa sa halagang 50,000. Unang-una, bawal na nga ibenta eh. Kasi ancestral domain yan. Number 1, hindi mo siya pwedeng ibenta. Ancestral domain yan. Pangalawa, sabihin nating pwedeng ibenta. 50,000? Pakawalang yan itong taong to. Seryoso. Ibang level. You're putting the Villars to shame. At least si Villar nagbabayad ng tama. Mag-land grab man siya, nagbabayad siya ng tama. 50,000? Sabi ni Celine Dizon, baka may pananakot pa. Meron talaga. Di ba pinatay na nga yung Dato? Tapos malamang sa malamang, sinong sisisihin niya? NPA ang sisisihin. Pero totoo sila palang tumira. Masama rin naman ng NPA. Pare-pareho lang sila. Wala siyang pinagkaiba sa NPA. Ayan o. Kibuloy published a statement in various Davao City newspapers denying any involvement in the killing. In February 2014, Kibuloy and his sect were again caught in another land-grabbing controversy involving ancestral land in another part of Tugbok. According to the victims, armed men forced them from their homes at Sitio Jolo
telling them their land had been sold to Kibuloy. Sitio Dolo, home to 20 Lumad households, is part of a 6,800 hectare ancestral domain of the Bagobo Klata tribe and includes 10 ayokong tawagin Lumad kasi terminology ng NPA yan. 10 indigenous people communities at Tugbok, Barangay Manuel, Gianga. Members of the sect, however, said Kibuloy had nothing to do with the land dispute. Ito yung sinasabi ng mga miyembro ni Kibuloy. They said former Sitio Dolo residents had turned over their rights to the Judas cult workers and members cooperative in exchange for cash and goods. O sabihin na natin nagkaroon nga ng bayaran kahit 50 mil for 2 hectares. It's still illegal because you cannot alienate an ancestral domain. Which now, again mga kotsero, begs the question, anong naging participation dito ni Digonggong? Paano pumayag ang Davao City LGU noong 2008? Bakit siya pumayag na ma-alienate ang isang ancestral domain? Alam niyo kung ano naging solusyon? 2018, settlement ng land dispute. Settlement na lang. Bayaran na lang namin ng tama yung lupa. Settlement. Sorry pinatay ko yung asawa mo. Ito bayad. 2018. Presidente na si Digong yan. Malamang wala na magawa yung tribo. Presidente na Presidente na si BFF eh. Wala na magagawa. Presidente na siya eh. Ano pang ilalaban namin? The camp of Pastor Kibuloy and the tribal groups in disputed lands have agreed to resolve the alleged land grabbing issues involving the influential, they're not Christian, sect. Wala nang nagawa. Presidente na sa BFF eh. Parang nung panahon ni Cory. Wala nang nagawa yung mga magsasaka. Nung pinagpapatay sila sa Hacienda Luisita. Wala nang nagawa. Wala na sila nagawa. Stockholder na lang kayo ng Hacienda Luisita. The F? Stockholder? Pakinabang sa kanila nun. Hindi naman sila marunong mag-ano ng stocks. Ang ending nun, ibebenta nyo rin yung stocks sa mga kuwang ko. Davao City, you deserve so much better than this. Seriously. If this, well, alam nyo mga kotsero, this is ancestral domain. At kapag nakuha yung property na yan, sabihin na natin hindi siya ancestral domain. Sabihin na natin na binenta talaga. Pero kapag yung benta is proven to be vitiated, the contract is entered into with violence or threat or harm, then the contract is void. Kawawa yung mga katutubo. Kawawa yung IP. Yun na nga lang yung meron sila. Yung ancestral domain na lang yung meron sa kanila. Inaagaw pa ng NPA, inaagaw pa ng Kibuloy. For a long time, ginamit ni Kibuloy itong mga minority groups bilang shield sa mga kalokohan niya. Ginagamit niya yung bata, ginagamit niya yung minority groups. Hilig niya sa minors, no? Kaya naniniwala ako, mga kotsero. Naniniwala ako na totoo yung angels of death. Kasi hindi mo magagawa yung lahat ng yan kung wala kang muscle. Hindi mo magagawa yung lahat ng yan kung wala kang panakot. Hindi ka... And I'm going to just say this once. You know, Kibuloy not only raped minors, he raped even the indigenous peoples. Metaphorically. No, alam niyo mga taga Davao, kung may nakakapanood sa ating mga taga Davao City dito. Alam ko maraming galit sa akin ng mga taga Davao City. May mga ilan-ilan na nagme-message sa akin, Coach, taga Davao City ako, salamat sa mga videos, etc. etc. May mga ganon paminsan-minsan. But majority yata ng mga taga Davao City galit sa akin. Feeling ko konti na lang persona non grata na ako dun eh. But
You know, you're such beautiful people. Your culture is very rich. You're such beautiful people. You deserve so much better than this. Seriously. You deserve so much better than this. May mga kaibigan ng mga taga Davao. Mabait talaga, legit, na mabait. Legit, they're the most understanding and considerate people I've ever met. I have nothing bad to say about, I mean the general people ng Davao. Davao City. So you deserve so much better than this. Seriously. Anyway. Tapos gusto niya pa magloklok ng Sara Duterte. Diyos ko, my goodness. Pag nangyari yan, legit, aalis talaga akong Pilipinas. Pag si Sara naging presidente ng Pilipinas, alis talaga ako. Nakakalungkot, no? Na meron pala talagang ganun tao. Akala ko sa states lang nangyayari yung mga ganung klaseng krimen, yung mga religious people who are taking advantage of the weakness of their flock or the people around them. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Akala ko sa states lang nangyayari yun. Kasi yung mga docu na napapanood ko, puro mga kano puro puti Nangyayari din pala sa Pilipinas. Ang masaklap, naging sobrang maimpluwensya pa, naging sobrang makapangyarihan pa. Dahil best friend niya yung presidente. I hope magkaroon ng hustisya dun sa mga na yun. Sa mga miyembro ng indigenous communities. Sana mabawi pa nila yung lupa, but mahirap na yan kasi alam nyo na, pera si Kibuloy, afford niya magbayad ng legal team, etc. So let's see. Sana na lang may mag-pick up. If anything, kung wala mang kaso, at least sana may mag-pick up na hindi komunista at hindi NPA. Yung legit talaga na concern lang dito sa mga sa mga IP communities. Sana lang. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And see all of you in our next live stream tomorrow, guys. Alright, God bless you. Next time. Alright, bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?